Ang pagkakaroon ng yaman ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng malaking halaga ng pera sa iyong bank account. Ito po ay tungkol sa kalayaan, ang kakayahang magamit ang iyong resources para sa iyong mga pangarap at saka ambisyon. Sa kabila ng matinding pagsisikap at pagtatrabaho ng marami, bakit tila hindi pa rin nila nakakamit ang inaasam na yaman? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 pangunahing dahilan kung bakit hindi pa rin yumayaman ang ilang mga tao. Ang mga puntong ito ay hindi lamang nagmumula sa mga eksperto sa ekonomiya, kundi pati na rin sa mga obserbasyon sa mga taong nagtagumpay na maabot ang kanilang mga layunin. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga hadlang na ito, maaari nating baguhin ang ating approach at matulungan ang ating sarili na malampasan ang mga limitasyon sa ating landas. Ang number 1, iniisip mo na ang pagiging mayaman ay isang pribilehiyo para sa iba. Ang paniniwala na ang yaman ay nakalaan lamang para sa isang espesyal na grupo ng tao ay isang malaking mental block. Ang ganitong pananaw ay naglalagay ng limitasyon sa iyong kakayahang kumita. Sa halip na makita ang mga oportunidad, ikinukulong mo ang iyong sarili sa negatibong mindset na hindi para sa akin yan. Sa isang bukas na ekonomiya, ang bawat isa ay may pagkakataon. Ang yaman ay hindi nakalaan para sa iilan. Ito ay para sa sino mang handang magbigay ng halaga sa market at magpursige. Number 2, hindi mo iniisip na ikaw ay matalino. Marami ang nag-aakala na kailangan ng mataas na antas ng formal education para yumaman. Ngunit tingnan mo ang mga founder ng malalaking kumpanya tulad po ng Microsoft, Facebook at saka IKEA. Ang ilan sa kanila ay hindi nakatapos ng kolehiyo. Hindi ito nangangahulugang hindi mahalaga naman ang edukasyon. Ngunit pinatutunayan nito na ang yaman ay hindi nakadepende lamang sa degree. Ang tagumpay ay madalas nagmumula sa determinasyon, pagiging malikhain at kakayahang makita ang solusyon sa mga problemang hindi nakikita ng iba. Number 3 ay hindi ka ambisyoso. Ang kawalan ng pagnanais na maging mayaman ay isa ring hadlang. Ang mga taong nagtatagumpay ay nagtitiwala po sa kanilang sarili na kaya nilang tuparin ang kanilang mga mithiin. Kung wala kang malinaw na ambisyon, malamang ay wala kang gagawing aksyon. Ang pananaw mo sa iyong sariling kakayahan ang magtatakda kung gaano kalayo ang mararating mo. Number 4, nakatuon ka sa pag-iipon kaysa sa pagpapalago. Ang pag-iipon ay mahalaga. Ngunit kung ang pera mo ay nakatambak lang sa savings account na may napakababang interest, hindi ito lalago ng sapat. Ang mga mayayamang tao ay hindi lamang nag-iipon. Sila ay nag-i-invest. Ginagamit nila ang kanilang pera pa sa mga negosyo o asset na nagbibigay ng mataas na balik. Ang pag-iipon ay depensa, pero ang pag-invest ay opensa. Kailangan mo ang kombinasyon ng dalawang ito. Number 5, iniisip mo na ang tanging paraan ay ang magtrabaho ng mas mahabang oras. Dito nagkakamali ang marami. Ang pagtatrabaho ng overtime ay magbibigay sa iyo ng dagdag na kita. Ngunit, limitado ang iyong oras sa loob ng isang araw. Ang ganitong mindset ay nakakulong po sa active income. Ang mga matatagumpay ay naghahanap po ng paraan para kumita ng hindi po nakadepende sa oras nila. Nagtatayo sila ng mga system o nag-i-invest para ang pera mismo ang magtrabaho para sa kanila. Number 6,
hindi ka nakikihalubilo sa tamang mga tao. May kasabihan na you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kung ang paligid mo ay puro negatibo ang tingin sa pera o walang interes sa pag-unlad, mahahawa ka sa kanilang mindset. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan na may growth mindset ay nagbibigay po ng inspirasyon at nagbubukas ng mga oportunidad. Pumili ka ng mga taong magtutulak sa iyo na maging mas mahusay, hindi yung mga hihila sa iyo pababa. Number 7. Naniniwala ka na ang buhay ay dapat na isang pakikibaka. Ang paniniwala na ang buhay ay palaging puno ng hirap ay isang self-fulfilling prophecy. Kung inaasahan mong mahirap ang lahat, palagi mong makikita ang mga problema sa halip na ang mga oportunidad. Ang positibong mindset ay hindi nangangahulugan ng pagiging bulag sa realidad, kundi ang pagkakaroon ng tiwala na kaya mong malampasan ang anumang hamon. Kapag inalis mo ang mentalidad ng pagtitiis, mas magiging bukas ka sa mga solusyon na magdadala sa iyo sa asenso. Number 8. Takot kang magkamali o mabigo. Marami ang hindi po yumayaman dahil sa takot na subukan ang isang bagong negosyo o investment. Ang pagkakamali ay bahagi po ng proseso ng pagkatuto. Ang bawat tagumpay ay kadalasang bunga ng mga naunang pagsubok na hindi naging matagumpay. Kaya huwag hayaan ang takot na maging hadlang sa iyong pag-unlad. Ang tunay na pagkakamali ay ang hindi mo pagsubok sa mga bagay na alam mong makakatulong sa iyong kinabukasan. At ayan, ang 8 mga dahilan kung bakit hindi ka pa rin yumayaman. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kaipon tips. Maraming salamat sa inyong panonood. Panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.